Amen. So, isa sa mga tinatawag na communicable attribute ng ating Panginoon ay yung kanyang kabanalan. Our God is holy. At at dahil ito ay communicable, kung ang Diyos ay banal, tayo din nais ng Panginoon na lumakad din tayo sa kabanalan. So, ito po yung ating pong pagtutuunan sa gabing ito. Purihin ng Panginoon. Okay, so ito po yung ating pangbungad na verse, ano? Importante kasi, mga kapatid, sa atin, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, na mahalaga para sa atin na makilala natin ng Diyos. Basic po yan. At iyan yung utmost, no? Yan yung pinakamahalaga na dapat na gagawin ng isang Kristiyano. Hindi po tayo ah, hindi lang po ang aim natin, ang goal natin sa buhay, hindi lamang yung maligtas. Ang pinaka-heart ng Panginoon ay yung makilala mo siya. At ito yung nakasulat dito, no, sa may John chapter 17 verse 3. This is eternal life. At yan yung ating pinakamimithi. Lahat tayo nais nating magkamit ng eternal life. Pero tignan ninyo yung ano, no, yung statement ng Panginoong Hesus mismo, that they may know you. So importante, no, importanteng sangkap ng eternal life yung pagkilala sa Diyos. You cannot separate it. At yun po yung malaking problema natin sa panahon ngayon. The only true God and Jesus Christ whom you sent. So yan po yung atin pong paksa sa gabing ito. So yung relevance ng knowing God doon sa ating kaligtasan o doon po sa buhay na walang hanggan na tinanggap natin buhat sa ating Panginoong Yesus. So when we talk about eternal life, mga kapatid, ano po ba ang nasa isip ninyo? Mahabang buhay lang? Yung buhay lang na walang hanggan, ganun lang po ba yung iniisip ninyo? So kung ganun po yung iniisip nyo, medyo sablay po yon. Kasi yung eternal life, mga kapatid, hindi lang po ito yung para bang ah, uncountable number of days. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun eh. O yung everlastingness, hindi lang po yun ang tinutukoy diyan. So ang pinakamahalaga po diyan, mga kapatid, na dapat yung makita sa eternal life ay yung life itself. So when we talk about eternal life, we are talking about life, at minsan nagiging abstract ito eh, para bang eternal life, yung ano natin, pero nakakalimutan natin yung life mismo. Anong uri ba yan, yung buhay na yan na sinasabi diyan ng Panginoong Yesus? Ito yung quality ng buhay na ipinangako ng Diyos sa lahat ng kanyang mga hinirang. At ito ay sa buhay na ito yung kalakip dito, yung eternity. Yan po yung ano diyan eh, no? Yung buhay na ipinangako ng Diyos o yung buhay natin sa Panginoon ay meron siyang pag-asa ng eternity. Okay? So yun po yung mahalaga, at ito po ay central, ito pong eternal life na ito ay central po ito sa ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa may krus. Naalala niyo yung John 3:16, ano, very popular. Uh, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting or eternal life. So, doon po naging popular yung eternal life. Pero mga kapatid, wag na wang ma-obscure ng eternal yung life itself. Kasi ito po yung central sa kalooban ng Panginoon, yung uri ng buhay. Tatandaan niyo po ito. Kasi God is eternal, yung Diyos na ating sinasamba, at yung ating tayo na mga hinirang niya ay pinangakuan niya rin ng eternity. Kaya nga tayo merong resurrection eh, no? Sa consummation, sa pagbabalik ni Christ, mangyayari na po yan. Pero ang eternal life ay na-receive na po natin siya ngayon pa lamang. Okay? Excuse me po. Pero mga kapatid, ano?
Ano ang sense ng eternal life? What if, for example, ikaw, na-receive mo yung eternal life. Dumating na ang Panginoong Yesus and then ngayon meron ka ng buhay na walang hanggan. And yet, those eternity, ignorant ka naman about God. Anong sense nun? 'Di ba? Ano ang implication nun? So biro mo na sa eternity ka na, no? Tapos ignorant ka naman tungkol sa Diyos, hindi mo kilala ang Diyos mo. Nasa eternity ka na. So, yun yung tinatawag na ano, no, na ang implication niyan is absurdity. I-enjoy mo yung eternity nang wala kang knowledge about yung God. Mga kapatid, galing tayo sa dati noon, bago tayo na born again, galing tayo sa isang dead religion. Yung dead religion na yun na pinanggalingan po natin, tinuruan tayo na maging religious lang. Pero hindi tayo talaga na-encourage na kilalanin talaga ang Diyos. Hindi nga talaga na-introduce nila sa atin ang Biblia eh. 'Di ba? Failure talaga yung religion na yun, pinanggalingan natin. So tayo ay mga relihiyosong tao lang noon, pero we are devoid of the true knowledge of God. Pero hinango tayo ng Diyos doon eh. Kaya nga tayo niligtas ng Panginoon, ano? Hinango tayo ng Diyos doon sa tinatawag na ignorant religiosity. Religious ka lang, pero ignorante ka about God. Yun ang ibig kong sabihin. At inilapit tayo ng Panginoong Yesus. Ngayon, kabilang na tayo sa mga anak ng Diyos. Mananatili pa rin ba tayo sa ignorance patungkol sa Kanya? Hindi na mga kapatid. So therefore, no, essential sa pagtanggap ng eternal life, essential doon, kalakip at hindi mo po pwedeng ihiwalay yung intimate knowledge of God. You cannot separate it. Kaya pag kayo mga kapatid nasanay kayo na maging born again, lagi niyo binibigyan ng lagi niyo anak ako ng Diyos, born again na ako, ganito. Pero ikaw, ilang taon ka na sa faith and then ikaw still ignorant ka about God, malaking problema 'yan. Malaking problema 'yan, kapatid. Kasi hindi mo nakakamtan yung pangako ng Diyos na ngayon pa lamang sa buhay na ito ay kailangan ma-establish na yung intimate knowledge mo kay God. Tatandaan po natin, lahat ng anak ng Diyos, lahat ng redeemed, lahat ng tumanggap ng eternal life ay kinakailangan. It is a must. It is imperative. Alam naman po ninyo yung salitang imperative, ano? Ito po ay nararapat lamang sa isang believer na umaasa sa Panginoon ay kinakailangan niyang kilalanin ang Diyos ngayon pa lamang habang siya ay nabubuhay. Okay? So, at yung pagkakilala mo sa Diyos na yon ang maghahatid sa iyo sa mas deeper na mga katotohanan at pag-asa. Okay? So, tignan niyo mga kapatid sa may etong salitang no na ito ay tignan po ninyo no sa Old Test sa Greek word kasi alam niyo po yung etong verse na ito, ang original manuscript niyan ay written po yan sa Greek. Ang Old Testament was written in Hebrew. Yung salitang no sa wikang Griego, dalawa yung salita nila na no. Kasi alam mo isa yan sa mga failure ng translation ng English language. Kulang. For example, magbigay ako sa inyo yung love. Sa Greek ang daming daming klaseng love eh. Merong filial, merong agape, merong eros, 'di ba? Maraming klaseng love. Pero sa may English, puro love lang 'yon. Hindi niya ma-differentiate kung anong klaseng love 'yon. So, isa 'yan sa mga failure ng English language. Katulad ng salitang hell. So, pag tinignan mo 'yan sa Greek language, ay meron niyang Tartaro, meron niyang Gehenna, at meron niyang Hades. Pero pag sa may Bible, sa English language, puro hell lahat 'yan. So, kaya nga kinakailangan minsan you have to research
kinakailangan mong tignan yung original na manuscript, balikan mo. So itong no na ito, mga kapatid, sa wikang Griego, dalawang klase yung kanilang word dyan. Yung isa yung oida. Yung oida, ito yung basic knowledge, no? For example, alam mo na ang pangalan ko Jess, Pastor Jess. O yun, knowledge lang yun. Pero bagamat kilala mo ko pero hindi mo ako kilala intimately. Personally, hindi mo ako kilala. Alam mo lang yung name ko kasi maaaring nakikita mo lang ako, nagsasalita lang ako sa may platform nito. So ano pa yung mga halimbawa ng mga basic facts lang katulad ng ako ay nakatira sa Pilipinas. Ang daigdig ay ganito ganito. So yun mga basic facts yun. Pero yung no dito na sinasabi rito, ang ginamit dito ay hinosko or ginosko. Yan po yung ginamit na wikang Grego. At sa Hebrew, yan po ay yada. Na parehas ang kanilang kahulugan. Ito po ay tumutukoy sa intimate relationship, no? Ito po ay meron siyang uh, knowledge through personal experience, observation, or active relationship. So, ito ay tumutukoy hindi lamang sa data or fact, kung hindi ito ay tumutukoy sa relationship. It has something to do with relationship. So, it is a covenantal kind of knowing rooted sa deep, intimate relationship with God. Yan po yung ginamit na salitang no, ginosko, or yada sa wikang Hebreo. So it's a kind of knowing that comes from abiding. So nakita niyo yung parable ng Panginoon, yung abiding in the vine, abide in me. So ayan po yung knowing na talagang very intimate, nakakonect ka talaga, no? Or yung salitang sa dwelling or sa na meron kang living continuous communion sa kanya. So yun po yung ginamit na ano rito. Very interesting, hindi po ba? So para bang yung relationship ng bridegroom sa bride. Yun po yung knowing na yun is intimate na rooted in deep relation. So this is a kind of knowing na nais ng Diyos na maunawaan natin. Yung knowing na nag-uugat doon sa tinatawag na covenant relationship. Meron kang kaugnayan sa Kanya. You have to know Him. Kunyari yung asawa mo, pwede ba maging asawa mo yung asawa mo nang hindi mo siya nakikilala? Kailangan mo siyang kilalanin. Di ba? Kunyari ikaw, meron kang kaibigan. Pwede bang kaibigan mo lang siya pero ayaw mo siyang kilalanin? Hindi ganun eh. Kay God, pag siya ang Diyos mo, kasi we are talking about relationships, so kinakailangan makilala mo siya. At lahat naman ng grace ay ibinigay ng Panginoon, kalakip ng Espiritu na tinanggap natin, ay kasama doon yung biyaya na makilala mo siya eh. Ang tanong, ikaw ba kapatid, gusto mo bang makilala ang Panginoon? Or kontento ka na tagadalo ka lang ng church? And then, lagi natin pinagsasabi, born again ako, born again ako, born again, born again. Pero ignorant ka about God. O di ba nakakahiya yun? Nakakahiya yun eh. Parang lang yun, nagmamayabang ka lang, pero wala siyang, parang lata na maingay lang, pero wala siyang laman. So mahalaga mga kapatid, pag ikaw, you confess that you are the son of God, you are children of God or child of God, pag kinonfess mo yan, dapat kilala mo yung tatay mo. You are talking about father and son relationships. Okay? So, kasi knowing God personally, ano po yung implication na to? Ay ikaw ay magiging katulad niya. Yun po yung importante roon eh. So meron po siyang meron siyang results. Ano yung results? Habang kinikilala mo ang Diyos, nagiging katulad ka niya. Yun po yung mahalaga doon eh. Kaya kita nyo, no, ang dami mga Christians, ang tatagal na sa church, kasi ang orientation lang nila, dumalo lang ng church eh. Faithful naman sila sa pagdalo sa church, faithful naman sila sa pagbibigay ng mga tithes, pero ignorant about God.
Nakakalungkot, no? Kasi hindi na encourage kasi ng mga leaders nila na kilalanin mo ang Diyos personally. It is your personal duty to know your personal God. Amen po ba? It is your personal duty. Hindi yan gagawin sa iyo ng pastor mo. Ang pastor mo nagtuturo lang yan eh. Pero ikaw, no? Ilang oras ka lang sa church na makikinig ng sermon. Ilang oras lang yon. Compared sa loob ng bahay, ilang oras ka sa loob ng 7 araw. So, nasa sayo lahat yun eh. Kaya nga sa atin, basic sa atin yung magbasa ka ng Biblia. Kasi pag nagbabasa ka ng Biblia, nakikilala mo talaga ang Diyos mo eh. Hindi po ba? Mahalagay na nalangin kasi na-establish dyan yung iyong relationship with God. Okay? Mahalaga din dyan yung paglilingkod kasi iyan nagpapakita na ikaw ay nakikilala mo ang Diyos. Okay? So, kasi habang nakikilala mo si God, ang unang-una na katangian na mauunawaan mo patungkol sa Diyos nating sinasamba, siya ay Diyos na banal. Yan ang unang-una. Magkakaroon ka ng knowledge kay God na banal siya at ang epekto niyan sa iyo ay magkakaroon ka ng banal na pagkatakot sa Kanya. Yan po yung mga unang-una eh. Kasi sa akin naranasan ko rin yan eh. Unang-una akong nagbasa ng Bible, nakilala ko ang Panginoon, banal siya. At nahiya ako at nakita ko yung sarili ko na makasalanan. Kaya nga nagkaroon ako ng banal na pagkatakot. Hindi yung pagkatakot na lalo kang lalayo sa Kanya, kundi yung pagkatakot na lalo mo siyang hahanapin. Kasi kailangan mo siya. Okay? At doon sa ano na yon, sa habang kinikilala mo ang Diyos, yung Kanyang kabanalan, ikaw naman ay unti-unti ring nako-conform, no? Sa Kanyang larawan bilang isang Diyos na banal. Nagiging banal ka rin. Kaya nga, hindi mo po pwedeng ihiwalay yung knowing God sa konsepto ng holiness. Kasi kita mo, no, ito ay sinulat ni Apostle Peter. Actually, kinuha lang to ni Apostle Peter sa Old Testament kasi paulit-ulit itong sinasabi sa Old Testament. Pero ano ang sabi ni Peter? As obedient children, do not be conformed to the former lust. Ano yung lust na yon? Yung dati mong ginagawa, no, na yung makasalanang buhay natin. Yan yun eh. Puro namumuhay tayo sa lust of the eyes, lust of the flesh, and the boastful pride of life. Yan tayo. Puro tayo kayabangan. Diyan tayo magaling. Magaling tayo sa pita ng laman. Magaling tayo sa 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 lust of 'di ba? Kaya sabi rito, yun ay dahil sa ignorance natin. Nakita nyo no yung kaugnayan ng ignorance. Kapag hanggat hindi mo kinikilala ang Diyos, yung kasalanan magmumultiply sa buhay mo yan eh. Kasi ang basic na pangyayari, kapag nakilala mo ang Diyos na banal, magiging aware ka sa iyong kasalanan. At mahihiya ka sa Diyos. Kasi banal siya eh. Ito yung kaya mahalaga sa atin na kinikilala mo ang Diyos. Nagiging aware ka sa totoong kalalagayan ng kung sino yung Diyos na sinasamba mo. At makikita mo yung agwat, napakalayo. Diyos ang banal tapos tayo makasalanan, ano? Ang layo, ang laki ng agwat eh. So doon, kaya mahihiya ka. Kaya katatakutan mo siya. At lalo kang lalapit sa Kanya para sa Kanyang kaligtasan. Yan yung mga unang-unang tagpo na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyanong nakakilala sa Panginoon. Kaya nga ang panawagan dito sa atin, kinot ni Apostle Peter sa Leviticus, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Ibig sabihin, in every aspect of your life, you have to walk in holiness. Emotionally, tayo very emotional tayo. Pero dapat ang holiness
Gino-govern niya yung ating emotion. Kasi tayo, yung part ng ating sinful nature, yung ating emotion ay distorted by sin. Pero pag ikaw, kapatid, ay you are aware of God's holiness, yung holiness ng Panginoon ay ipapailalim mo yung emotion sa kabanalan ng Panginoon. So ang tao hindi lang siya emotional, siya ay physical din. Siya ay social din siya, being. Tayo ay spiritual being din. Tayo ay intellectual being. So lahat ng aspeto na yon ng ating pagkatao must be governed by the holiness of God. Kaya nga ang command sa atin i-submit natin yung ating buong pagkatao sa kabanalan ng Diyos. In all your behavior, be holy because it is written, you shall be holy for I am holy. Tatandaan mo, hindi po pwede, sabi ko nga sa inyo nung nakaraang linggo, na ang Diyos ay liwanag. Hindi po pwede, sabi nga ni Apostle John, na siya ay kinikilala mo ang Diyos na Diyos ng liwanag pero ikaw lumalakad ka sa kadiliman. Yun ay dinadaya mo ang sarili mo, niloloko mo lang siya. That is a make-believe. Yan po yung pananampalatayang huwad. Taliwas ka doon sa may confession mo sa Diyos eh. Siya nasa liwanag, ikaw nasa kadiliman. Pwede ba magsama yon? Hindi eh. 'Di ba? So ganun din. So pag kinonfess mo si God na siya ang Diyos mo, banal siya eh. At nire-require niya tayo na maging banal. Kasi actually si God kasi nagwo-work sa atin, kapatid. Sa totoo lang, hindi naman talaga natin kaya maging banal sa sarili natin eh. Si God din ang sumasa atin. At pag-uusapan natin yan sa mga susunod na mga Bible study natin. So kasi ang trabaho ng Diyos sa atin, kasi ang salitang holy or sanctification, the same yan. Yung sanctification kasi, ito yung process na ginawa ng Diyos para tayo ay maging banal, no? At sa may Bible, mapapansin mo, merong 3 tenses yung sanctification. Meron yung past, ikaw ay sanctified na, ginawa na ng Diyos, dineclare ka na niya na sanctified, and that is true, that is biblical. At meron din mababasa mo sa may Bible na ongoing yung sanctification. Sinasanctify tayo ng Diyos presently. At iyan ay totoo din, and that is biblical also. Pero totoo din sa may Bible, makikita mo rin yung statement na ipe-perfect nga yung yung ating sanctification, future. So 3 yan, 3 tenses past, present, and future. Kasi ganun talaga, kapatid, ang salvation natin, may inumpisahan na yan ni God. Pero ongoing pa rin yan hanggang sa makita mo yung completion niya sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya nga sa atin, tayo, nire-require tayo ng Diyos na maging banal dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang biyaya. Ibinigay niya ang Holy Spirit sa atin. At alam niyo ba ang Holy Spirit, ang trabaho ng Holy Spirit ay yung pabanalin tayo. Yan ang pinaka-major role ng Holy Spirit sa atin. Hindi lamang yung puro ka mag-speak ang tangka lagi. Hindi lang yung puro prophesy ka ng prophesy lagi. Ang pinaka-major na trabaho ng Holy Spirit sa atin ay yung pabanalin tayo. Yung salitang sanctification. Okay? Importante ito, mga kapatid. Kaya hindi lang ikaw ang nagwo-work out sa holiness, kung hindi yung Holy Spirit. Sabi nga ni Apostle Paul, work out your salvation with fear and trembling, for God is at work in you. Kasi gaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung tayo lang ay hindi natin kayang magpakabanal. So kinakailangan si God muna ang mag-umpisa niyan. Siya yung initiator niyan. At bibigyan kanya ng lakas at ng liwanag para magampanan mo yan. Bibigyan ka ng wisdom ng Diyos paano ka mamumuhay dyan. At lahat yan pag-uusapan po natin yan. So, itong requirement na to ng Diyos na you shall be holy for I am holy, yan ay nasa context ng grace of God. At ito pong statement na to ay paulit-ulit na minention ito, especially in the book of Leviticus. Una, so makikita natin doon sa Leviticus 11 verse 44.
Sabi ng Panginoon na, I am the Lord your God and you shall therefore sanctify yourselves. Tatandaan niyo yung salitang sanctify, ang ibig sabihin, ah, pag-uusapan natin yan mamaya. Bagamat iyan ay ah, related sa word na kabanalan, pero merong appropriate na term dyan, mamaya, madadaanan natin yun mamaya. Elaborate natin yung salitang sanctify or sanctification. So, nire-required ng Panginoon sa Old Testament, you shall therefore sanctify yourselves and you shall be holy for I am holy. So nakita nyo, no? I-sanctify mo yung sarili, that is yung response mo sa panawagan ng Diyos na be holy. Ang tawag pala doon, o i-sanctify mo ang sarili mo. But sabi ko nga sa inyo kanina, you cannot sanctify yourself by yourself alone. We need the power of God. We need the Holy Spirit to do that sa atin. Ano lang tayo, iwa-workout lang natin through faith, okay? So neither you shall defile yourselves with any manner of creeping thing or that creeps upon the earth. Another verse in 11 verse 45, for I am the Lord that bringing you up to the land of out of the land of Egypt to be your God, and you shall therefore be holy, for I am holy. 19 verse 2, speak to all the congregation of the children of Israel and say to them, you shall be holy, for I am your God, am holy. And Leviticus 20 verse 7, sanctify yourselves, therefore be holy, for I am the Lord your God. So nakita nyo, no, yung salitang sanctify yourselves, iyan yung response mo sa command ng Diyos na you shall be holy. Mamaya, mas maunawaan natin yan. Okay, verse 8. So, you shall keep my statutes and do them. I am the Lord which sanctify you. O, nakita niyo, no? Siya din siya din magka-sanctify sa atin So, sasabay ka lang sa ginagawa ng Holy Spirit So, yung pag ikaw, you say amen sa work ng Holy Spirit sa'yo, so, yung sanctification ay nagwo-workout sa buhay mo, no? Okay. So, ngayon, pag-usapan natin yung katangian, yung isa sa mga importanteng attribute ng Diyos, no, sa atin. God is holy. Okay. So, dapat alam natin yan. Basic yan for every Christian na malaman mo na ang Diyos na sinasamba mo ay banal. Pag wala kang pakialam sa katotohanan ito patungkol sa ating Diyos, ay malamang malakas ang kapit sa iyo ng kasalanan. Malamang yan. Kasi yung mga taong talagang aware sa kabanalan ng Diyos sa kanilang buhay, sila yung mga lumalayo talaga sa kasalanan Mamaya mapag-uusapan pa natin yan mamaya, no? Kasi iyon talaga ang ano niyan, iyan ang um, uh, resulta ng pagkakilala sa kabanalan ng Diyos. Matatakot kang gumawa ng kasalanan. Dahil alam mo ang Diyos ay banal at ayaw niya na mamuhay ka pa rin sa dati mong ginagawa. Gaya rito, no? As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. Hindi mo na po pwedeng gawin yan kasi ang Diyos mo banal Kaya nga yung taong nakikita mo, yung mga nagsasabi mga Kristiyano sila, pero nakikita mo, kayang-kaya nilang manood ng mga X-rated, kayang-kaya pa rin nilang mangloko ng kapwa nila, kayang-kaya pa rin nilang ganun, mangutang, di nagbabayad. Ay, mga taong walang takot sa Diyos yan. Kitang-kita mo by their action, di nila kilala ang Diyos Tatandaan niyo po yun, malaki ang epekto ng knowledge about the holiness of our God. Malaki ang impact niyan sa buhay natin. Talagang ihihiwalay ka, no? Ihihiwalay ka ng kabanalan sa kasalanan. Okay, mamaya marami pa tayong pag-uusapan hanggang sa susunod na mga linggo. Ito ay very important topic mga kapatid at huwag niyo itong babaliwalain. So, what does it mean that God is holy? So ito po yung tatandaan po natin, God is holy and He alone is the Holy One. O yan.
Isa yan, kaya nga iyan yung isa sa mga katangian ng Panginoon na nagse-separate sa Kanya sa lahat, no? At walang Diyos-Diyosan na pwede mong ikumpara sa Kanya. Yung Kanyang divine holiness, it speaks about His righteousness, His moral excellence. It speaks also of His integrity, His fidelity, His set apartness o yung tinatawag na otherness. Yung kanyang unique siya eh. Other, ibig sabihin ng otherness is unique. God is so unique. Kasi siya lang yung banal. Wala nang iba. Wala nang papantay sa kabanalan ng Panginoon. At ito rin ay tumutukoy sa kanyang transcendence at saka sa kanyang radiant beauty. Yan po yung, pag sinabi mong God is holy, yan po yung so far, ito lang po yung naabot ng ating pangunawa. So when we speak about God's holiness, it always refers to God's transcendence, His magnificence, that God is higher and superior to anything there is in the creaturely realm. Wala nang papantay sa Kanya. Siya yung above sa lahat ng bagay at walang po pwedeng ikumpara sa Kanya. Okay? He is totally unique. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, God is light and in Him there is no darkness at all. There is no one holy like the Lord, sabi ni Samuel sa may chapter 2. Indeed, there is no one beside you, nor there is any rock like our God. Wala na siyang papantay. He is totally unique. Okay? At iyon po yung tumutukoy sa kanyang kabanalan. So, tayo, may mga katangian ang Diyos sa kanyang kabanalan na hindi natin kayang maabot kailanman. Kasi creature lang tayo. Siya yung creator eh. Pero merong part ng kanyang, especially in the manner of moral aspect, no? Yung sa pagdating sa moral aspect, iyan ang nire-require niya sa atin. Okay? Para maging malinaw mga kapatid ha. Tatandaan natin, hindi natin kayang pantayan ang kabanalan ng Diyos kailanman. Hindi natin kaya. Okay? Pero, mga kapatid, pagdating sa moral aspect ng kabanalan, nire-require tayo ng Diyos kasi tayo, tatandaan niyo mga kapatid, tayo ay image of God, created in the likeness of God. At isa ito sa mga nilikha niya sa atin. Ito yun, yung kabanalan. Importante yan na tayo lumakad sa kabanalan pagdating lang sa tinatawag na moral aspect. Okay? Kasi malawak yung kabanalan ng Diyos. So, because God is holy, God requires His people to live a holy life. It is requirement. Pag anak ka ng Diyos, when you confess, when you profess that you are a born again, anak ka ng Diyos, then you are obliged to live a holy life in His holy presence. Tatandaan nyo, ang presence ng Diyos hindi remote sa atin. Kapag anak ka ng Diyos, ang presence niya ay laging nasa sa atin. At dahil ang presence niya ay laging nasa sa atin, banal ang Diyos, ayaw niyang gagawa tayo ng mamumuhay tayo doon sa rebellious life na kinamulatan natin noon. So therefore, it is imperative for God's people to practice holiness because God dwells in their midst. Kaya nga sinabi nga yung writer ng Hebrews sa may chapter 12 verse 14, pursue peace with all men. And holiness, hindi lamang peace and holiness. Why? Kasi without which no one will see the Lord. Kasi si God, He is completely holy and cannot approve or accept or ignore evil. Hindi yun po pwedeng mag-thrive sa kanyang presensya. Sabi nga ng Habakkuk chapter 1 verse 13, your eyes are too pure to approve evil, and you cannot look on wickedness with favor. Hindi ganon.
hindi nangangahulugan na tayo ay mga pinatawad na ng Diyos, tayo ay mga pinabanal niya na, ay mamumuhay ka na doon sa may dati mong buhay na unholy. Hindi Kaya nga ang mga teksto ng New Testament, wag mo nang i-present yung katawan mo sa instrument ng unrighteousness, kundi i-present mo na as instrument ng righteousness. So ganun lagi, kasi hindi kayang hindi tinotolerate ng Diyos ang evil sa ating kalagitnaan. Kaya nga duda ako, sa mga nagsasabing born again sila, sinasabi nilang save sila, pero ang lalakas ng loob nila, ha? Ang lalakas ng loob nila na gumawa ng sa dilim. At minsan hayag-hayagan pa. Sabi nga ni Propeta Jeremiah, they forget how to blush. Hindi ba dapat kung nakagawa ka ng kasalanan, mahihiya ka pa? May iba ako nakikita ng Kristiyano, ang lakas pa ng loob nila eh. Openly. Talagang ginagawa nila yung nila. Yung kailang mga karumal-dumal na gawain, and then ang lakas nilang i-confess, anak sila ng Diyos. Meron nga akong dating nung ako yung katrabaho pa sa Manila, meron ako naging supervisor. At siya ay elder siya ng isang church na kilala. I will not mention that church, yung group na yan, kasi kilala yung group na yun. Hindi ko i-mention. Pero siya ay dati siyang elder doon. At malaki ang role na ginagampanan niya. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, bago ka pa lang dyan, ako, galing na ako dyan. So ikaw, papunta ka pa lang, ako, pauwi na ako, sabi niya gano'n. Lagi niyang gano'n sinasabi, lagi siya nagmamayabang doon sa mga na-accomplish niya sa ministry, gano'n. Pero alam mo ba, siya yung promotor eh. Kasi siya yung supervisor doon sa may department niya. So marami siya mga tauhan, mga lalaki, mga workers sa warehouse. Pag nagiinuman, minsan siya pa yung pinaka-number 1 na bastos ang bibig, puro kalokohan, puro bisyo. And then, ang lakas ng loob niyang ang lakas ng loob niya, no? Na talagang masasabi ko, ang lakas ng loob niya na, ipangalandakan na anak siya ng Diyos, naglingkod sa Panginoon, ganto-ganto. Tapos sasabihin niya pa sa amin na, kayo, bago pa lang kayo, ako, galing na ako, pauwi na ako, kayo, papunta pa lang. Yung mga ganun yung mga statement niya. Pero alam niyo, one time, galing siya doon sa namatay siya sa loob ng sinihan eh. Batang-bata pa siya. Hindi na yata umabot ng, alam ko, mga nasa 40s lang yun eh. Namatay siya. Kinuha na siya ng Panginoon. Ngayon, paano niya sasabihin sa Panginoon yung mga pinagsasabi niya? Alam mo, pag anak ka ng Diyos, automatic yan, lalakad ka sa kabanalan. At mamaya pag-uusapan natin how to sanctify ourselves gaya ng sinasabi kayo na sa may Leviticus. No? Papaano yon? So tatandaan po natin, ang Diyos, He cannot tolerate wrongdoings. Alam ng Diyos, no? Pero alam niya ang lahat ng bagay. At kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan, alam natin yon. At alam natin na ang sangtaong mag-persist na manatili sa kabanalan ng Panginoon, panigurado magpe-perish siya. Kasi hindi po pwedeng mag-thrive ang evil sa presensya ng Panginoon. Tatandaan niyo po yan. Okay. So ngayon, ito po yung isa sa mga ibig sabihin ng holiness or sanctification. So, yung uulitin ko, sa salitang holy, importante yung salitang sanctification. Itong sanctification, ito yung pagpapabanal sa atin ng banal na espiritu. Ang Holy Spirit was given as our sanctifier. Kasi sabi ng Panginoon, I am the Lord who sanctify you. Ang ibig sabihin, ako ang Diyos na magpapabanal sa inyo. So nakikita po natin doon, yung salitang kabanalan, you cannot compel anybody to be holy without the work of God. Without the work of the Holy Spirit na sanctification. We cannot do that. So ngayon, kaya nga ang tayo ay si God ang unang-unang nag-initiate ng ating kabanalan. Nung tinawag tayo ng Panginoon by virtue of our faith in Christ, our union with Him,
pinatawad yung ating mga kasalanan at i-declare tayong holy people. Kasi property na tayo ng Panginoon eh. Binili tayo yung dugo ni Christ na yon, hindi lamang ang meaning noon ay tinubos ka sa iyong mga kasalanan. Binili ka ng Diyos. Naging property ka ng Diyos. Kaya nga sabi rito, thus you shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the peoples to be mine. Sineparate ko kayo. Dati kasama kayo sa mga lasenggo, kasama tayo sa mga babaero, kasama tayo sa mga mandarambong, sa mga puro buktot ang pag-iisip. Di ba? Kasama tayong ganyan eh. Kasama ako dyan dati. Pero hindi na ganoon ngayon. Tinawag na tayo ng Panginoon, hinugasan na tayo ng Panginoon, nilinis na tayo, pinatawad na tayo ng Panginoon, at sinet apart ka. Importante yan yung salitang set apart. Sinet apart ka ng Panginoon para na maging Kanya. At hindi lamang para maging treasured possession ka ng Panginoon eh, kung hindi meron siyang purpose sa'yo. May paggagamitan siya sa'yo. Okay? So, ang ibig sabihin, no? So, mamaya, dadami pa ang ibig sabihin ng holiness, no? So, pumasok na yung salitang sanctification, at ngayon pumasok na yung salitang set apart. Lahat ng iyan ay nasa tinatawag na process ng holiness. Okay, so ise-separate ka ni God sa iba para maging Kanya. Set apart at saka yung salitang separate at saka set apart ay yun po ang ibig sabihin ng sanctification. Okay? Si God ang nag-declare nun sa atin, ano? Nung una pa man, nung pagkakatawag niya sa atin, dineclare niya na tayong holy. Past tense. Pero ngayon, no? Ngayon sa kasalukuyan, matapos kang iligtas ng Panginoon, matapos kanyang gawing banal, lalakad ka na sa kabanalan. So, ayan na yung present tense, no? At ang completion ay yung doon sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. To be sanctified. So, future siya. So, merong past, may present, at may future. Okay. So, yan po, no? Diyan muna tayo mag-start. So, ibig sabihin ng holy ay sinet apart ka ng Panginoon, hiniwalay ka ng Panginoon, yun ang ibig sabihin ng sanctify, at ikaw ngayon ay nakadedicate na. Yan, yung mga salitang iyan, ano? Importante yan. Tayo ngayon ay dedicated na for the purpose of God. Hindi ka na para sa purpose ng mundo. Ikaw ay dedicated na, consecrated. Yan yung mga salitang ng holiness. So ang dumadami na, no? Holiness, sanctification, separation, set apart, dedicated, consecrated. Oh, 'di ba? Ganon tayo, no? Yung tayo para tayong dating instrumento ka ng kasamaan. Dati ang katawan natin, instrumento ng karumihan. Puro mga karumihan ang pinaggagawa natin. Pero ngayon, ano sabi ng Bible? Nilinis na tayo. Pinurge niya yung ating kasalanan. So ngayon, at inihiwalay ka na niya. Alangan naman ang gagawin puro karumihan pa rin. So sa may Bible, ang tawag sa karumihan ay profanity. Iyan ay baliktad ng consecration. Baliktad yan ng sanctification, yung profanity. Pag lumakad ka sa kadiliman, nagpa-practice ka pa rin ng mga evil deeds, yan ay uncleanliness or profanity, karumihan. Nilinis ka na ng Diyos eh. Gagamitin ka na ng Diyos ngayon para sa kanyang purpose. Okay? Kaya yan po yung mga ibig sabihin. And then, sinabi pa sa may Deuteronomy 23 verse 14, since the Lord your God walks in your midst, in the midst of your camp, tatandaan nyo, ang Panginoon na sinasamba natin, hindi po siya remote, hindi po siya malayo. Kaya nga minsan, yan yung question ko sa mga ibang mga kanta natin eh. Parang ini-invite mo yung presence ng Holy Spirit. Parang ang layo-layo ng Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, Parang ang layo-layo ng Holy Spirit. Actually, ang dami nang na-compose ngayon ng mga kanta na ganyan eh.
na ini-invite ang Holy Spirit. Alam mo, that is against the scriptures. Kasi ang Holy Spirit naninahan sa atin. Nananahan sa atin. He dwells in our midst. Ang linaw po niya sa may Bible eh. Di ba? Kaya nga si Jesus Christ, tinawag siyang Emmanuel eh. God with us. Nasa sa atin siya eh. Nasa kalagitnaan natin siya. You don't need to invite Him. Siya ang nag-invite sa atin na makapasok tayo sa presensya niya. Baliktad eh. Naalala nyo yung ano doon sa may Ezekiel, the very last chapter ng Ezekiel at the very last verse ng Ezekiel, pinakita doon yung Holy City. Na ang pangalan ng Holy City na yon ay Shama, Jehovah Shama. Ibig sabihin, ang presence ng Diyos ay nandoon magpakailan paman. Kaya kailanman kapatid, hindi nawala ang presensya ng Diyos sa atin. Mali yun, distorted na pangunawa yon. Tayo ay nasa presensya ng Diyos. Okay? Since the Lord your God walks in the midst of your camp, to deliver you and defeat your enemies before you. Therefore, your camp must be holy. O, nakita nyo. Your camp must be holy. Huwag nyong i-defile ang camp ng Panginoon. O, sa ngayon, ano ba ang camp natin? O, di ba, camp natin yung tayo ngayon, parang yung church yan eh. Diyan tayo nabibilang. Kasi sa may Old Testament, may kanya-kanya silang kampo. May kampo ng Judah, may kampo ng Isakar, may kampo ng Zabulon, may kampo ng ganito. So tayo kabilang tayo sa mga churches kung saan tayo inilagay ng Panginoon eh. Pero the camp of the Lord must be holy. Di ba? Huwag niyong gagawin, huwag niyong papasukan, huwag niyong ipoprofane ang kampo ng Diyos. Kasi ang Diyos nandun sa may kalagitnaan natin. Amen? Kanina nga, meron nagpunta sa church na isang bulag. Yung bulag na yung kakilala namin yun eh. Tinutulungan namin lagi yun, ganun. Kaya lang lately, napapansin ko, may mga, siguro, ibang Christian gusto rin siyang tulungan. So, pinagbebenta siya. Bulag siya. Pero magaling siya eh. Magaling siya na bulag. Alam niyang sumakay, alam niya kahit malayo, galing pa nga siya sa Mindoro, ganun pa yata siya nang gagaling eh. Nagsumasakay pa siya ng barko pero sanay na sanay siya. Alam niya yung mga pupuntahan niya. Memorize niya. Nagugulat nga ako, ang dami niyang kilang pastor, kung saan anong mga churches, iba't ibang mga churches, pati rito sa amin hindi lang sa Isabela, hindi lang sa Ilagan, pati sa ibang mga churches, pupunta siya sa iba't ibang mga churches. Pero ito lately napansin ko pinagtitinda siya. Nung una nagtinda siya ng yung mga dishwashing detergent. Pero kayo nagpunta sa church ay nagdala na siya ng mga prutas, mga apples. Magbebenta siya doon. So iniisip niya siguro, porke church yun ay marami siya mabebentahan, mauubos yung paninda niya. So marami naman bumili sa kanya. Marami naman mga kapatid syempre. Pero sa loob kasi ng church ay aware, no? Ang lahat ng mga kapatiran doon na hindi ka pa pwedeng magtinda pag Sunday kasi Sabat yan eh. Alam nyo ang Sabat is a complete rest. Pinagpapahinga tayo ng Diyos. Hindi yan yung panahon ng business. Yan ay panahon na para ikaw ay mag-ano ka sa presensya ng Panginoon. Makinig ka, matuto ka, para ikaw ay lalo ka mapalapit sa Diyos. Para ikaw, kasi ang Sabat, isa yan sa means ng Diyos ng sanctification. Actually, ang Sabat is a sign of sanctification, no? Pinababanal tayo ng Panginoon. Kaya bakit tayo dumadalo ng Sunday? Kasi pinababanal tayo ng Diyos. Hindi ka lang nakakadalo diyan ng Sunday eh. Hindi lang dumadalo ka, hindi lang yung church itself ang pinupuntahan mo diyan. Si God, inuutusan ka ng Panginoon at kailangan mong dumalo, iyan ay basic duty ng every Christian kasi iyan din ay pamamaraan ng Diyos ng pag-sanctify sa atin. Pinababanal niya tayo. So tayo ang trabaho natin, huwag mong i-profane ang Sabat. Huwag mong gawing tindahan ng Sabat. At ang church ay hindi yan magandang venue para sa negosyo. Meron tayong magnegosyo ka na sa iba, wag lang sa may church. Okay, so yan pinagbabawal natin yan sa church
Kaya kanina pagkatapos ng service, kinausap ko siya. Sabi ko, kapatid, meron ako sasabihin sa'yo, ganito, ganito, ganito. Sinabihan ko siya na maayos. Huwag kang magtitinda pag ano. Magpahinga ka pag Sabat. Pag pupunta ka rito, mag-ano ka, makinig ka ng salita ng Panginoon. Huwag kang magtitinda. Pero ngayon, pagbibigyan lang kita, pero sa sunod, huwag mong gagawin yan. So, ganun. So, profanity kasi yun, mga kapatid, no? Tatandaan po natin, ang Christianity, pag sinabi mong Christian ka, you are separated sa mundo at ikaw ay sinet apart ng Diyos para na sa Kanya. Christianity is a separation from the world unto God. Amen? So dapat maging malinaw sa atin yan. Kaya nga, tingnan nyo sa New Testament, hanggang sa New Testament, si Apostle Paul, dala-dala niya yung ganong idea. Dito sa may 2 Corinthians chapter 6, siguro alam ninyo, nabasa nyo na ito. 2 Corinthians chapter 6, very popular itong verse na to. Sabi ni Apostle Paul, do not be bound together with unbelievers. Or what partnership have righteousness and lawlessness? Meron ba? Meron bang fellowship ang light and darkness? Wala di ba? Pwede bang magsama yung langis at tubig? Hindi po pwede. Pwede bang mag-fellowship si Christ at saka si Satan? Hindi po pwede. So what common? Ano yung common denominator ng believer sa unbeliever? Ito kasing verse na to, madalas itong gamitin sa sa yung wag kang mag-asawa ng unbeliever, no? Madalas ko lang doon lang nila ina-apply yan Pero hindi lang doon ang limited 'yon, kapatid, no? Ang pinag-uusapan dito ay separation from sin. Kasi tayo ay nasa Panginoon na tayo, ang Diyos na naninirahan sa kalagitnaan natin. So nire-require tayo ng Diyos na humiwalay sa kasalanan kasi ang Diyos na ating sinasamba ay banal. Yun ang pinag-uusapan dito. Bagamat applicable siya doon sa yung mga nanliligaw, nagpapaligaw sa mga unbeliever, kasi totoo naman po, mga kapatid. Ako, na-witness ko na yan. Yung iba kasi, alam mo yung mga young people natin, hindi pa nila alam talaga ang salita ng Panginoon. Minsan nag-entertain sila ng mga manliligaw na mga unbeliever, no? At papayuhan mo. Pero sa church meron kaming mga ang boyfriend nila ay dating ah, non-believer pero naakay nila, naakay ng babae. Naging believer May mga ang dami ko sa church, ang dami ko nakitang gano'n. Pero meron din na kunyari dadalo sa church sa umpisa yung lalaki, pero pag nakuha niya na yung gusto niya, pag naging asawa niya na, wala na. Tapos makikita mo sufferings yung Christian. Nagsasuffer siya kasi unbeliever yung asawa niya 'Di ba? Kasi ikaw nasa liwanag ka, yung asawa mo sa kadiliman. Ikaw restricted ang mga kilos mo, siya malayang-malaya niyang gawin yung lahat ng gusto niya. Malaya siya mambabae, malaya siya mangdaya, malaya siyang 'di ba? Ang sakit ng ulo talaga Kaya sinasabi ng Panginoon, humiwalay ka. Ihiwalay mo yung sarili mo sa mga marurumi, no? For we are the temple of the living God. Kaya nga tayo templo, mga kapatid kasi ang Diyos nananahan sa atin. Hindi malayo ang Diyos. Templo tayo ng Diyos Minsan yung mga confession ng mga Christians hiwa-hiwalay Sabog-sabog 'Di ba? Pag sinabing templo tayo ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, ang Diyos nananahan sa atin. Ganun lang po kasimple yan, mga kapatid. Just as God said, I will dwell in their midst, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Alam niyo ba yung terminology na yan? Yung I will be their God, and they shall be my people. Yan po ay covenant term. Pag ikaw kasama ka sa covenant ng Diyos, ang Diyos ay nangangako na siya ang magiging Diyos mo at ikaw i-recognize ka ng Diyos na kanyang mga tao. Yan po ang ibig sabihin. Covenant term po yan. So, ibig sabihin, pag ikaw ay part ka ng covenant people of God, pag part ka ng covenant ng Diyos, ikaw ay separated ka sa mundong ito. Separated ka sa sinful na pamumuhay ng mga tao sa paligid mo. Kasi ang Diyos ay banal.
no? Ang Diyos na nananahan sa ating kalagitnaan. So, yan po, kinukuman tayo ng Panginoon. Ang holiness is a condition God gave to His people that they may be His inheritance. It is a condition. Kaya kung ikaw ayaw mo ng kabanalan, ayaw mong tumalima dyan, wala kang pakialam dyan sa misal ng kabanalan, ay hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka born again. Kasi ang born again, iyan ang unang-una niya malalaman, God is holy. At dahil ang Diyos ay holy, ikaw rin ay nire-require maging banal. Okay? Therefore, sabi ni Apostle Paul, come out from their midst, no? Inuutusan tayo, separate yourselves, lumabas kayo. Huwag kayong sumama sa mga taong iyan na masamang pamumuhay. Pwede pa ba tayong mag-join sa mga tao na puro mga babaero, puro bisyo, puro layaw ang mga Pwede ba ako tayo mag-join? Hindi na tayo bagay doon, kapatid. 'Di ba may kasabihan nga tayo, birds of the same feather flock together. Mga kapatid, tayo sama-sama ang mga banal. Sama-sama ang mga hindi banal. Ano ginagawa mo doon? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, humiwalay kayo sa kanila. Come from their midst. Come out. Sabi ng Panginoon, lumabas kayo and be separate, says the Lord. And do not touch what is unclean. O ano yung mga unclean? Ayan yung mga uri ng buhay na kinapupuutan ng Diyos. That is profanity. Yung mga pagsisinungaling, pagnanakaw, pakikiapid, yan ay mga profane things yan. Yan yung mga abominable sa mata ng Panginoon. Kaya ang mundong ito ay madedestroy kasi iyan ang mga ginagawa nila. At tayo, sineparate na tayo ng Panginoon kasi nililigtas na tayo ng Panginoon eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, do not touch what is unclean and I will welcome you. Gusto niyo bang i-welcome kayo ng Diyos o lumayo kayo sa kasamaan? Lumayo ka. Kung ikaw mahilig ka sa pornography, o ngayon pa lamang pagsisihan mo na yan, kapatid. Ikaw ba mahilig kang yung nangungutang tapos hindi ka marunong magbayad? Ay, pagsisihan mo yan, kapatid. Profanity yan. That is uncleanness. Hindi yan tugma. Kasi ang Kristiyano, faithful siya. Ang Kristiyano, mahal niya yung kanyang kapwa. Hindi niya lalamangan ng kanyang kapwa. Tatandaan niyo po yan. Kasi ang Diyos natin faithful, tayo din dapat maging faithful. Minsan, ayan ang problema sa atin eh. Tayo, nag-require tayo ng faithfulness sa mga asawa natin, faithfulness sa ating mga kapwa business partner, pero hindi naman tayo faithful kay God. Pero nag-require ka ng faithfulness. Saan ba galing yung faithfulness? O, nakita nyo mga kapatid, laking problema eh. Malaking problema talaga yan eh. Pag-uusapan natin yan kasi isa yan sa mga attributes ng Panginoon, isa yan sa mga communicable attribute ng Panginoon. Okay. So, natapos ba natin yung verse? Ayan. Ayan. Do not touch what is unclean and I will welcome you. I will be a father to you and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Hindi po sabi ni Pastor Jess ha. Sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos na banal. Do not touch what is unclean and I will welcome you. Pero pag matigas ang ulo mo, gumagawa ka pa rin ng mga kinapupuotan ng Panginoon, then the Lord will not welcome you and then aasa ka, pupunta ka ng langit. O yan, mga natin, yan yung mga malaking problema natin. Siya, sinasabi ni God na ako ay father mo kung ikaw ay holy. Lumalakad ka sa kanyang kabanalan. Ibibilang kanya sa kanyang mga sons and daughters kung lumalakad ka sa kabanalan. Pero pag hindi, wag mo nang dayain ang sarili mo, kapatid. Wag mo nang dayain. Niloloko mo lang sarili mo. Okay? So matatapos na po pala. 59 na pala tayo. Sayang, mahaba-haba pa po tayo. So anyway, mahaba kasi talaga itong topic na to, no? Actually, nag-umpisa pa lang tayo. We are just scratching the surface kasi. Pero anyway, mahabang topic ito. Pag-usapan natin to kasi very important ito na virtue ng mga bawat Kristiyano. So dito lang tayo mag-end muna sa na to. Holiness unto God. So tayo ay yung ating ang purpose ng Panginoon, kaya sabi niya, be holy for I am holy,
Kasi nais ng Diyos na tayo ay maging banal na. So that is holiness unto God. Holiness means, eto na, natin kanina, set apart, separation, dedicated sa Panginoon, consecrated for God's use, sanctified, no? Yan yung lahat ng ano. So ngayon, sinabi to ni Apostle Paul sa second Timothy. Nevertheless, the firm foundation of God stands, having this seal. The Lord knows who are His. Okay? Nakikilala ng Diyos ang sa Kanya. And everyone who names the name of the Lord, what? Must abstain from wickedness. Why? Kasi iyan yung banal eh. Iyan yung kabanalan. Yung paghiwalay mo sa kasalanan, iyan po yung separation. Yung pag-abstain mo sa wickedness, iyan ay holiness. Iyan ay separation. Iyan ay sanctification. At sabi ng Panginoon, matibay ito kasi nakatayo ito sa solid foundation ng Diyos. Alam ng Diyos, no? The Lord knows who are His. Ginosko. Yan yung hindi lang tayo yung nagko-confess na kilala ko ang Diyos. Si God mismo kino-confess niya na kilala ka niya. Kasi siya mismo nagsabi, they will be my sons and daughters. I will be a father to him. Kinikilala ka ng Diyos kung lumalakad ka sa kanyang kabanalan. Pero kung hindi ka lumalakad sa kanyang kabanalan, hindi ka kinikilala ng Diyos. Sabi sa ng Panginoon, I do not know you. Who are you? Yan. Kaya nga sabi nga doon sa Revelation, sa pinaka-last chapter sabi nga gano'n outside, yung mga makikiapid, yung mga idolater, yung mga ganito, yung mga gumagawa ng profanity, sila yung mga outside sa kaharian ng Panginoon. Sabi niya, sa isang malaking bahay, nagbigay ng halimbawa kung ano ang idea ng consecrated or dedicated. In a large house, there are many gold and silver vessels. Maraming mga kagamitan, no? Kasangkapan na gawa sa ginto, sa silver. Pero meron ding mga gawa sa wood, no? Meron ding mga gawa sa parang palayok, ganon. Clay. And some to honor and some to dishonor. At ito na po yung sinasabi ni Apostle Paul, yung idea ng sanctification. Therefore, if anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel of honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. Gusto niyo bang gamitin kayo ng Panginoon? Yan. Ihiwalay kayo ng Panginoon. Pag ikaw tinawag ka ng Panginoon sa Kanya, gagamitin ka na niya para na sa mga bagay na banal, mga bagay na about mga godly things. Yun na ang kikilusan mong mundo. Hindi ka na para sa mundo. Ang pagsisinungaling ay hindi na para sa iyo yan. Ang kawalang katapatan, hindi na para sa iyo yan. Ang pangdaraya, hindi na yan bokabularyo mo. Ang pakikiapid, hindi mo na yan buhay. Iba na tayo, sanctified na tayo. Tayo ay para na sa use ng ating master. Prepared for every good work. Okay, so dito muna tayo magtatapos kapatid. Mahaba pa itong ating paksa about holiness. At nawa, pagpalain kayo ng Panginoon sa isang oras nating talakayan at purihin ng Panginoon. Tayo pong lahat muna ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabanalan. Sambahin ka, O Diyos, sa iyong katotohanan. Salamat, O Lord, sa iyong kabanalan. At salamat, O Diyos, ipinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa amin upang kami din ay maging banal. Kahabagan po kami, Panginoon, at patawarin sa aming mga kamangmangan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin po kami sa aming mga profanity, O God. Tulungan po kami, O Lord, na laging nasa puso namin ang iyong kabanalan at ang iyong panawagan sa amin na kami ay mamuhay sa kabanalan. At Lord, nangako ka, natatanggapin mo kami bilang mga sons and daughters of your kingdom. At bibigyan mo kami ng karapatan na tumawag sa iyo ng Ama ko. Salamat, O Diyos, sa katotohanan natutunan namin sa gabing ito. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat at pagpaparangal sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, pwede po bang paki-open ang inyong mga cameras?